Samantala, isa ang lungsod ng Makati sa may pinakamataas na revenues dahil sa dami ng itinatayong negosyo rito. Sa kabila nito, nagpaalala naman ang BIR sa mga negosyanteng malakas kumita sa Makati na magbayad ng tamang buwis. Si George Bandola ang ating tagapagbalita. Kahit pa sabihing Premier Business District ng bansang Makati, marami pa rin daw ang nagpapalusot at nagtatangkang makatakas sa kanilang mga tax obligations. Ayon kay Makati Revenue Region Director Nestor Valeroso, kahit pa sabihing mayaman sa mga investment ang Makati at the Fort, sinasamantala daw ito ng mga tiwaling accountant. Naunahin natin yung mga big taxpayers kasi kung sila ang magwala or sila ang mag-cheat, malaki din ang na-cheat. So our strategy is using the top 2,500 of the district, yung top taxpayers, corporate taxpayers, yun lang tinutukan po natin. And then, if we still have time, dig deeper more on the business and single proprietorship and professionals, including those corporate taxpayers who are in the middle of small and medium taxpayers at that level. Hawak ng RR8 ang Makati, Muntinlupa, Pasay, Taguig, Pateros, Las Piñas at Parañaque. Dito rin nanggagaling ang isa sa pinakamalaking revenue collection. Ngayong taon, target itong ng 149.6 billion pesos. So ito yung isang challenge natin na we are trying to put up a strategic plan in a manner that we can identify who among them are not thoughtfully declaring their taxes. Mismong si BIR Commissioner Kim Menares din ang humimok sa mga taxpayers na magbayad ng tama at maaga bago mag-April 15. Then we provide the environment, the opportunity para dun sa mga tao na gusto magbayad at sumunod, makakasunod sila at makakabayad sila. No? So yun yung mga So second, saka ginagawa pa rin namin, kinaklarify namin ng mga rules namin para maliwanag, no, para sa lahat na tao. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.